Paiba-iba ang antas ng tubig. May ilang bahagi, lagpas tao ang lalim. Saan kaya ako dadalhin ng agos nito? Hindi namin alam kung ano ang nagtatago sa ilalim ng madilim na ilog na aming nilalangoy. O saan kami dadalhin ng agos nito? Pero lakas loob naming sinundan ang sinasabing bakas ni na General Ola at ng kanyang mga gerilya. Makalipas ang ilang minuto, nabuhayan ng loob ang grupo. Sa wakas, sumilip ang liwanag mula sa dulo ng kuweba. Malapit na din sa liwanag, so palabas na tayo sa kabilang lagusan ng kuweba. Wala. Up. Oh, dami paligid. Up. Ayan na! Ayan na! Nagpatuloy ako sa paglangoy. Habang papalapit ang liwanag, palaki naman ng palaki ang lagusan. At sa dulo ng kuweba, tumambad ang isang malinis na batis. Okay, so itong nilabasan natin, iba na to. Iba ng kuweba to. Isa lang pong kuweba pero ibang buwis ito. So ito ho, ito yung tawag nila naglaos. Okay. Kumbaga past tense ho ng tumagos. So, tumagos na tayo sa ibang bayan. Ano po? Anong bayan na ngayon ito? Ito po ay Hubelian. Sa madaling salita, pumasok kami sa bunganga ng kuweba sa Daraga, pero lumabas sa kabilang bayan na. Malinaw na sa akin ngayon, hindi agimat o anting-anting, pero angking talino at galing ang naging sandata ni Ola laban sa mga dayuhang tumutugis sa kanya. Sa loob ng 3 taon, nagpalipat-lipat sa iba't ibang kuweba si Ola para labanan ng dayuhan. Siya ang huling general sa Pilipinas na sumuko sa mga Amerikano. Isa sa mga kuwebang ito ang Ola Cave na matatagpuan sa tuktok ng isang burol sa Ginubatan, Albay. Mukhang mataas itong kuweba na ito. Ang sabi ng mga local historian dito sa Albay, si Simeon Ola daw, isa sa mga ginamit niya na vantage point, itong tinatawag nilang Ola Cave ngayon. Kasi mataas itong kuweba na ito, from up there, may view ka nung nasa ibaba. So kapag may mga sumasalakay, mas madali mo silang makikita, mas madali mo silang ma-ambush. Maliit kung tutuusin ang Ola Cave, pero mahalaga raw ito dahil dito pinlano ni Ola ang marami sa kanyang mga laban. Mukhang maliit sa ibaba yung kuweba, pero meron pala siyang second floor. Meron siyang parang loft, parang ganon, na pwede ring pagkutaan ng mga sundalo noon. Ngayon, mga paniki at ibong balinsasayaw na lamang ang makikita sa dating kuta ng mga gerilya. Ayon sa kasaysayan, matagal na malagi sa kuwebang ito ang puwersa ni na General Ola. At habang nagtatagal, parami rin ng parami ang mga Pilipinong sumuko sa dayuhan. Ilan sa kanila, kinausap si Ola. Kinausap na nila yon na ipaliwanag nyo na kay Ola na wala naman ang pinaglalaban. Ito nga, at in-establish na ng mga Amerikano yung public school system dito at maayos na naman yung pamumuhay ng iba. I would want to believe na ang nakakumbinsi sa kanya ay yung mga prominent members ng mga families dito. Na sumakandar ka na, total, para matahimik na lang dito sa atin. Nang makita niyang marami na sa kanyang mga kababayan ang sumuko sa mga Amerikano, walang nagawa si Ola kundi tapusin na rin ang bakbakan.
Setyembre 1903, pagkatapos ng 3 taong pakikipaglaban, kusang sumuko sa Amerikanong si Colonel Harry Bandholtz, si Simeon Ola, ang pinakamatatag na general ng Pilipinas noong panahong iyon ng digmaan. Actually, wala namang last battle na yung confrontation pagkatapos natalo siya, pagkatapos sumurrender. Hindi. Talagang kusang loob na lang siyang sumurrender sa katagalan ng ano. At hindi siya natalo. Hindi siya natalo. Well, you can say na umatras din siya, may mga tactical retreat siya nung araw, pero hindi siya natalo, hindi siya nahuli sa labanan. Ngayon, sa mga iilang bantayog na lamang sa Albay maaalala ang kabayanihan ni General Simeon Ola. Sana yung mga kabataan ngayon, huwag natin kalimutan kung anong yung sakripisyo na ginawa sa ating bayan ni General Simeon Ola at ng iba pang bayani, wala nating baliwalain. Kasi buhay po yung pinalit nila para lang sa bayan natin. Nagbago na ang mga idolo at bayani ng kabataan ngayon at halos wala nang nakakaalala sa kanya. Pero sana ang mga prinsipyong ipinaglaban ni Ola noon manatiling buhay hanggang ngayon. Sana hindi maiwan sa dilim ang mga ipinaglaban niyang mithiin. Kalayaan, katapangan, pagpapahalaga sa lupang tinubuan. Sana hindi mabaon sa mga gubat ng ngayon ang kabayanihan ng kahapon. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.